Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Pagbangga ng tricycle sa nakaparadang truck, nahulikam. Operator ng iligal na paggawaan ng mga paputok na sumabog sa Dagupan City, tukoy na ng PNP. Dredging operation sa Pantal River halos 2 buwan nang nahinto. Bakit kaya? At kapuso artists Rita Daniela, Jerry Gonzalez at iba pa, mas pinaningning ang Christmas lighting ceremony sa isang mall sa Dagupan City. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Natukoy na ng pulisya ang operator ng iligal na paggawaan ng mga paputok na sumabog sa Barangay Tabang, Dagupan City. May follow-up report si Jasmine Gabriel Galban. Tukoy na ng Dagupan City Police Office ang operator ng iligal na paggawaan ng paputok na sumabog sa Barangay Tabang, Dagupan City. Inaalam ng otoridad ang kinaroroonan ng operator. Hinihimok ng DCP o mga naapektuhan sa pagsabog na magsampa ng kaso laban sa operator. Inihahanda na ng pulisya ang mga kasong isasampa laban sa operator. Kabilang dito ang paglabag sa RA 7183 o ang batas na nagre-regulate sa pagbebenta, paggawa, pamamahagi at paggamit ng paputok at iba pang pyrotechnic devices. Tinatawagan po namin yung lahat ng mga naapektuhan during sa pagsabog para may consolidate po natin, para may pila po natin ang kaso. Dalawa kasi yung pipila natin, yung Republic Act 7183, yung Pyrotechnic Act. Pangalawa, kung may complainant siya, reckless imprudence resulting to damage to property at saka multiple physical injury. Sa datos ng Barangay Tabang Council, kabuang 48 bahay ang apektado sa pagsabog. Ang naghahanap sila na if ever, baka mabayaran po sila or assistance. So, hindi ko naman po masasagot pa basta-basta yun kasi malaki po talaga yung damages. So, mostly mga bintana, pintuan, mga kisame. Kwento ng ilan sa mga apektadong residente, kinakausap na sila ng kaanak ng operator. Handa raw silang magbayad ng danyos sa mga apektadong pamilya. May pumunta dito na inutusan na willing silang magbayad. Halos nag-house to house sila. Samantala, nakalabas sa ospital ang 4 na biktimang sugatan sa pagsabog habang nasa pagamutan pa ang isa pa na nagtamo ng matinding pinsala sa katawan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Senator Amy Marcos binatiko sina PBBM at ang First Lady dahil sa paggamit umano ng iligal na droga. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, tahasang binatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang talumpati sa stage ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Silang mag-asawa. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Ito po,
November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time, hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady? Kundi makapanira lamang. Walang basihan kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy. Tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Kaugnay naman ng sinabi ng Duterte supporters na nagtipon sa Plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC rally dahil sa mga banner nilang BBM resign. Ayon kay INC spokesperson na si Ka Edwil Zabala, welcome sumali sa kanilang rally ang lahat basta hindi sila lilihis sa panawagang transparency, accountability at justice. 3 araw dapat ang INC rally pero tinapos na ito. Ayon kay Zabala, hindi na kinailangan ng 3 araw para maiparating ang mensahe nilang nananawagan para sa hustisya, accountability, transparency at kapayapaan. At ayon sa NCRPO, generally peaceful din ang ikalawang araw ng INC rally. CJ Torida, One North Central Luzon. Bukod sa mag-asawang Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, sinabi rin ni Senadora Amy Marcos na gumagamit umano ng iligal na droga ang pamangkin na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Kinontra yan ni Congressman Marcos. Aniya, hindi totoo, walang basihan at walang maitutulong sa bayan ang mga sinabi ng kanyang tiyahin. Mapapatunayan daw ng kanyang mga pinsan na hindi totoo ang mga aligasyon. Masakit daw para sa kongresista na kailangang magsinungaling ng senadora para lang anya sa kanilang o sa kanyang political ambitions. Masakit din daw para sa nakababatang Marcos na itinakwil ng senadora ang kanilang pamilya. Sabi pa ni Congressman Marcos, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tricycle driver sugatan matapos bumangga sa nakaparadang truck sa Santa Barbara, Pangasinan. Insidente na hulikam. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. Sapul sa CCTV ang pagsalpok ng tricycle sa nakaparadang truck sa kahabaan ng Barangay Maningding, Santa Barbara, Pangasinan alas 11 ng gabi noong Linggo. Ayon sa pulisya, binabagtas ng tricycle ang kalsada nang biglang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver. May sinusundan siyang motor, pero yung motor wala naman silang hindi naman sila kumbaga parang nauna lang. Bakita doon sa based doon sa CCTV, parang inattempt niya na i-overtake. However, syempre siguro sa kalasingan, nag-swerve siya doon sa may kabilang linya. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nawala ng malay ang driver. Nagtamo siya ng mga gasgas sa katawan. Dinala siya sa ospital pero nakalabas na rin at nasa maayos na siyang kalagayan ngayon. Sa investigasyon ng pulisya, residente ng Barangay Poblacion Sur ang 25 anyos na driver. Ipinagbigay alam na rin ng pulisya ang insidente sa may-ari ng truck. It was agreed upon na ipapa-estimate nung may-ari nung damage yung kanyang truck at yun yung pag-uusapan nila. Bagamat nakipag-areglo na ang driver sa may-ari ng truck, nahaharap pa rin siya sa mga traffic violation dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya at walang suot na reflectorized vest. Yung uminom at kung tayo po ay nakainom, wag na po tayong mag-drive. Mahigpit po namin na ipinapatupad dito sa Santa Barbara Police Station yung tinatawag po natin na Provincial Ordinance 325. Yun po yung pagsusuot ng reflectorized vest. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang tricycle driver at ang may-ari ng truck. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Nasunog ang 4 na palapag na establishmento sa Barangay Ambucao, Santiago, Ilocos Sur, pasado alas 9 kagabi. Sa paunang investigasyon ng Santiago Fire Station, maaring nagmula ang sunog sa dining area ng establishmento. Batay sa salaysay ng gwardya sa mga otoridad, nakarinig siya ng malakas na pagsabog mula sa dining area. Umabot hanggang 2nd alarma ang sunog na umabot ng 3 oras. Walang nasaktan sa insidente.
patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang totoong sanhi ng sunog at kung magkano ang naitalang danyos. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang may-ari ng establisimento. Nakarinig siya kasi ng pagsabog, banda doon sa may pinaka-food court nila. Then nung tumingin yung guard, malaki na yung apoy. Ongoing pa kasi hindi namin matukoy kung magkano yung presyo ng mga nandun sa loob. Hindi pa kasi namin nakakausap yung talagang may-ari. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Apat na umano'y sangkot sa iligal na droga kabilang na ang estudyante. Timbog sa magkahiwalay na operasyon sa Dagupan at Kalasyaw. Tutukan sa report. Huli sa buy-bust operation ng Dagupan City Police Office ang 3 lalaki sa Barangay Pantal. Na-recover mula sa mga sospek ang tinatayang 10.5 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 71,400 pesos. Ito po ay street-level individual na minomonitor ng ating City Drug Enforcement Unit. Nahaharap sa kaukulang kaso ang mga sospek na wala pang pahayag. Kaya po, nagbigay ng direktiba ang ating City Director na paigtingin, relentless ang ating campaign against illegal drug. And hopefully, yung ating mga station commander ay makapag-drug cleared na rin ang kanilang mga respective AOR. Samantala sa Kalasyaw, Pangasinan, isang 21 anyos na college student ang natimbog sa buy-bust operation ng Kalasyaw Police Station sa Barangay Casban madaling araw noong Sabado. Nasamsam mula sa sospek ang 200 gramo ng hinihinalang dried marijuana leaves na tinatayang nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Nag-conduct po kami ng surveillance sa kanya. Isang linggo rin namin anmanan hanggang sa pumasok yung undercover namin. Yun na siya ay nakabili sa kanya. Isang street-level individual ang sospek na mahaharap sa kaukulang kaso. Wala pa siyang pahayag. Hinihikayat ng pulisya ang komunidad na maging mapagmatsyag at agad iulat sa otoridad ang anumang impormasyong may kaugnayan sa mga iligal na kalakalan ng droga. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Dredging operation sa Pantal River halos 2 buwan nang nahinto dahil umano sa kawalan ng pondo. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bagamat pansamantalang nahinto ang dredging operation sa Pantal River, ay patuloy pa rin ang monitoring dito ng DPWH. Halos 2 buwan nang nahinto ang dredging operation sa Pantal River sa Dagupan City dahil sa kawalan ng pondo. May na-request naman na po kami. Bali, every time naman po na matatapos yung existing na fund, ma'am, nagre-request na rin po kami ng panibago po. Yun lang po, ngayon po, na-delay lang po ulit yung release ng fund. Posible raw na sa unang quarter ng 2026, i-release ng national government ang pondo para sa dredging operation. Kumuha kami ng update po. For funding na po, for allocation na din po ng funding. Malaking tulong daw para sa DPWH ang assistance na nagmumula sa city government. Napapagana at nagagamit ang mga dredging equipment at naisasabay na rin dredging sa ilog 1 hanggang 2 beses kada linggo. Malaking bagay para sa mga residenteng nakatira malapit sa Pantal River ang dredging operation. Maging ang spoil na nagmumula sa ilog ay napapakinabangan din ng mga residente. Malaking tulong po sa amin, ma'am. Panambak po doon sa nababaha. Pinasok kayo ng tubig, ma'am? Opo. 2 dredging machine na naka-standby sa Pantal River, habang sumasailalim naman sa dry docking o maintenance ang 3 iba pang dredging machine. Chris, ayon sa DPWH, sa kabila ng nagdaang mga bagyo ay hindi silted ang Pantal River kahit pa nga pansamantalang nahinto ang dredging operation. Samantala, bukod sa Pantal River ay patuloy na minomonitor ng DPWH ang spoil site na ilang metro lamang ang layo mula sa ilog. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ngayong nalalapit na ang Pasko, hindi rin mawawala ang mga manloloko.
Huwag maging biktima at mag-ingat sa tinatawag na 12 Scams of Christmas. Batay sa listahan ng Scamwatch Pilipinas at Cybercrime Investigation and Coordinating Center, dapat mag-ingat ang publiko sa middleman scam, shopping scam, fake delivery scam, call scam, job scam, investment scam, love scam, loan scam, impersonation scam, travel scam, charity scam at online gambling. Para makaiwas dyan, tiyakin na lehitimo ang kausap o katransaksyon. Hanggat maaari, huwag magpadala ng pera via bank o e-wallet transfer. At huwag maniniwala sa easy money o di kaya'y mga mabilisang blessing. Mga kapuso, mas nagiging agresibo at madiskarte ang mga masasamang loob ngayong panahon. Kung sakaling makaranas ng panloloko, i-report agad ang scam sa hotline 1326. Pagsasagawa ng voter registration sa mga paaralang sekundarya, sinimula na ng COMELEC. Narito ang report. Pila-pila ang mga estudyante ng Mangaldan National High School sa kanilang gym kaninang umaga upang magparehistro. Dumayo ang COMELEC sa paaralan para sa kanilang continuing voter registration. Isa si Sheena sa mga nagparehistro upang makaboto sa susunod na barangay at sangguniang kabataan elections. Para po maging aware po tayo tapos magkaroon din po tayo ng karapatan bumoto. Susuyurin ng COMELEC ang iba't ibang secondary school sa bayan para sa kanilang voter registration. Sa pamamagitan nito, may iwasan din ang pagdagsa ng mga magpaparehistro sa mismong tanggapan ng COMELEC. Para po hindi na po mahirapan yung mga registrants natin, especially the SK, sa SK, may mandate po sa amin ng COMELEC na kami na lang po ang pupunta sa mga schools para hindi na po mahirapan yung mga bata at para hindi rin po makonsume yung lahat ng oras nila kasi pupunta pa sa office. 200 estudyante ng MNHS ang target na may parehistro ng COMELEC. Bukod sa mga paaralan, plano rin ng COMELEC na mag-ikot sa mga barangay para sa kanilang voter registration. We will be going also barangay to barangay para wala na pong dahilan para hindi po makarehistro yung mga taong nasa barangay po. If they are busy, punta lang sila sandali sa barangay hall, makakapag-rehistro na sila. Punteriya ng COMELEC na makapagparehistro ng hindi bababa sa 5,000 botante sa buong bayan. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Diplomats mula sa iba't ibang bansa namangha sa nagagandahang Belen sa Belenismo sa Tarlac. Sundan sa report. Tuwing Desyembre, hindi lang lamig ng simoy ng hangin ang nararamdaman, kundi pati ang sayang dulot ng liwanag at ganda ng mga Belen sa Tarlac na taon-taong pinahahang ang mga bisita. Bahagi ng selebrasyon ng Belenismo ang diplomatic tour kung saan iba't ibang ambassadors at diplomats mula sa iba't ibang panig ng mundo ang personal na nagtungo sa probinsya upang makita ang malikhaing konsepto ng mga kalahok. Crowd favorite ang Belen ng Santo Niño Parish ng Bamban na ginawang malalamparang hugis at dinesenyuhan gamit ang recycled materials at libu-libong lumang laruan. Sumisimbolo raw ito ng tunay na diwa ng Pasko, ang liwanag na nagmumula sa pagkakaisa, pag-asa at kabutihan lalo na sa mga kabataan. Hindi rin nagpahuli ang entry ng CYG2 na agad-agaw pansin sa mga diplomat dahil sa bili nitong pinuno ng pet bottles at 2 higanting ibon na gumagalaw pa. Isa sa pinakakinagiliwan ang bili ng Armor Division na may higanting paru-paro na tila sumasayaw sa hangin. Simbolo raw ng pagbabago at panibagong paglipad ng bawat Pilipino. I really love the colors and how everything here is reflecting the culture and respect the environment also, and using very simple tools and components to make such a beauty. This is amazing, the way the Filipino people celebrate Christmas. There is nothing like this in my country. This is exceptional. Bukod sa mga makukulay na Belen, nag-enjoy rin ang mga diplomat sa mga inihandang Filipino cultural performances. At para kumpleto ang Belenismo experience, nabigyan din sila ng chance na mag-vegetable at fruit harvest. Actually po, every Belen is a story of a person, a community, or an LGU. Siguro ho, it showcases that we have something to be proud of in the Filipino culture. Sa bawat ilaw, bawat disenyo at bawat kwento sa likod ng mga Belen, isang paalalang hatid ng Tarlac na sa kabila ng dilim, may ilaw ng pag-asa na parating magnilingning. Jasmine Gabriel Gulban, One North, Central Luzon.
Finally, ipinasilip na ang bagong Sangre transformation ni Terra na ginagampanan ni Bianca Umali sa Encantadia Chronicles Sangre. Goosebumps ang episode na yan kagabi. Nireveal na si Sangre Terra Prime, resulta ng pagsasani puwersa ng 4 na brilyante ng kalikasan para matalo si Kera Mitena. Pinusuan din ng Encantadix ang siksik na visual effects at animation. Natagisan ng powers ni Terra at Mitena, played by Rian Ramos. Sa huli, hindi na kinaya ng powers ng Esperanto ni Mitena ang kapangyarihan ng mga brilyante. Ito na nga ba ang katapusan ng Kera? At ano na nga ang magiging kapalaran ng mga engkantado? Panoorin yan sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Arestado ang 43 anyos na lalaki matapos umanong tangkang suhulan ang mga pulis na nakamando sa checkpoint sa barangay Kakilingan, Cordon Isabela kahapon. Batay sa investigasyon ng PNP, pumarada ang isang 10-wheel truck sa di kalayuan mula sa checkpoint at pagbaba ng isang lalaki, dumiretso umano sa duty officer at tinangkang bigyan ng 20,000 pesos upang palusutin sa checkpoint. Tinanggihan ito ng pulis, kaya bumalik ang lalaki sa kanyang sasakyan. Ilang minuto ang lumipas, tinangkang dumaan ng 10-wheel truck sa checkpoint, kaya pinara ng mga otoridad para sa inspeksyon. Idineklarang mais ang karga ng truck pero nang inspeksyonin, nakita ang mga rice hull, mais, plastic bottles na pinantakip lang pala sa kargang 8,000 board feet na nara. Nagkakalaga ang mga nasabat na kahoy ng 4 million pesos. Maharap sa kaukulang kaso ang driver ng truck at kasama niyang nanuhol. Wala pa silang pahayag. So ito po sir is yung paglabag ng ating revised forestry code at saka yung panunuhol po nila ay bribery po. Mga kapuso, walang bagong sama ng panahon na namamataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible pa rin makaranas sa mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil yan sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ, shearline at easterlies at amihan. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Batanes at Babuyan Islands, Cagayan, Apayao, Isabela, Quirino, Kalinga at iba pang bahagi ng Cordillera. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sigil sa kuryente ng DECORP, bumaba ngayong Nobyembre. Narito ang report. Maagang pamasko ang hatid ng DECORP sa mga electric consumer dahil sa bumabang singil sa kuryente ngayong Nobyembre. Bumaba sa 7 pesos and 95 centavos per kilowatt hour ang singil kumpara sa 9 pesos and 21 centavos per kilowatt hour noong nakaraang buwan. So around 1 peso and 26 centavos ang nabawas. Gawa ito ng mas mababang OSM prices sa trading. Malaking bagay raw para kay Rafi ang pagbaba ng singil ng kuryente ngayong buwan. Malakas daw kasi ang konsumo ng 2 air conditioner sa kanyang barbershop. Umaabot daw hanggang 7,000 pesos ang kanyang electric bill kada buwan. Maganda pong bumaba po para medyo bawas ng konti sa babayarin po. Samantala, doble kayod ang DECORP upang maibalik ang supply ng kuryente sa kanilang mga franchise area sa Pangasinan na naapektuhan ng nagdaang bagyong Uwan. Hirap daw silang pasukin ang mga makikitid na lugar kaya mano-mano nilang dinadala ang mga kagamitan sa kanilang power restoration. Mostly dyan sa may bundok ng isang pabyan, sa Nasinto. Yan. Pero dito sa Dagupan, Calasiao, Santa Barbara. Kung mayroon pa, siguro sa Santa Barbara. Pero dito sa Dagupan, Calasiao, I think fully restored na. Mahigit 500 households na lang daw ang walang kuryente.
At anumang oras bukas ay 100% nang may babalik ang supply. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, oval ng Mangaldan National High School kasado na para sa training ng mga atleta para sa Region 1 Athletic Association Meet. Sudan sa report. Ginamit ang oval ng Mangaldan National High School sa nakaraang division meet. Bagamat hindi masyadong naayos ang oval dahil sa epekto ng mga nagdaang kalamidad, maayos naman na naitawid ang mga event. Pagkatapos ng division meet, itinuloy nilang ayusin ang oval. Patuloy nating i-elevate yan para sa ganun ay makuha natin talaga yung tamang elevation niya. Tapos may purpose tayo na iparuberize talaga yan para mas maganda na takbuhan ng ating mga atleta. Inaayos na rin ang bench area. Pagdating ng meet, kalat sila. Kaya gusto natin na maging maayos kahit sa lahat ng ating mga manunood ay mabigyan sila ng pasilidad na kung saan magiging maayos ang kanilang lagay. Gagamitin ang oval sa training ng mga atleta na sasabak sa susunod na Region 1 Athletic Association Meet. Pwede ring magsanay rito ang iba pang atleta mula sa ibang bayan na kabilang sa Pangasinan Division 2. Since twice na po na nag-host ng Division Meet ang Mangaldan National High School, okay po, natanggapin po natin sila para mag-training dito sa may oval po. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Kapuso artists Rita Daniela, Jerry Gonzalez at iba pa mas pinaningning ang Christmas lighting ceremony sa isang mall sa Dagupan City. Silipin sa report. Damang-dama na ang Kapaskuhan, na lalo pang pinatingkad ng ilang Kapuso artists sa ginanap na Kapuso Spotlight na bahagi ng Christmas lighting ceremony ng isang mall sa Dagupan City. Umpisa pa lang ng palabas ay agad nang nabalot ng warm holiday vibes ang crowd sa performances ni The Clash Season 6 Grand Champion Naya Ambi. Mainit namang sinalubong ng may kasamang pananabik si sparkle artist TJ Marquez na may bounding nakaka-inlove na performances para sa audience. Back-to-back ang kilig moment ng makapiling na ng mga Dagupenyos si sparkle artist Jerry Gonzalez na nanghara rin ng fans. Mas naging espesyal naman ang sandali ng awitan ni AOS Barkada member Rita Daniela ang audience ng ilang classic Christmas songs. At dahil papalapit na ang Pasko, binahagi ng Kapuso artist ang kanilang vacation plans this holiday season. Also spend time with my family and to be just spend time talking with them, having Christmas conversations, yun po. It's my first time na makapag-Christmas dun sa bahay. So, at least ngayon, may enjoy ko na yun na paghirapan na pag-interior, pag-aayos ng bahay. Kaya excited na makapag-invite ng mga family members, mga friends. Kaya mag-host lang ako ng mga dinner sa bahay. I'm always with my family. Pero this time, siguro may iba naman, magbe-beach kami. Pupunta kami sa Batangas. Tapos, staycation lang, siguro mga 2 days. Of course, to celebrate it with my loved ones, with my son. And syempre medyo mag-iiba ngayon, like there would be a big adjustment because I'm not just gonna celebrate it with my own family, but I'm also gonna celebrate it with a very special someone. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga Kapuso, 37 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga Kapuso sa ibang bansa.
na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.